Hello everybody. Welcome back to Coconut PA Fireside Chat. Okay? Panibagong episode na naman tayo. Alam ko na may miss yung pagbumukan to. Chari! By the way, ako si Jam. I am the sourcing committee manager of Coconut PA. I'll be your host for tonight. And for today's episode, mga mi, meron na naman akong kasamang mga wala silang choice kasi sinandan ko lang silang calendar invite, no? Wala silang choice, wala silang kamalay-malay na may recording kami today. No, kasama ko ang mga iba sa mga internal team members, kasama ko iba't ibang mga members ng internal team at pag-uusapan namin ngayon kung ano ang mas bet mo. Okay. And this is based on experience lang. Okay. Wala kaming kalaban na side dito. No? O, kasi parehong ano naman, mamaya malalaman nyo. Ano ang mas gusto nyo or mas prefer nyo? Direct clients or agency clients? Okay. So, ang usapang to ay based on our preference, no? Kanya-kanyang views and opinions. So, it's up to you. Comment nyo din dito sa comment section, guys, if you're more for if you prefer direct clients or agency clients. Okay? So, malalaman din natin later during the wrap-up kung ano yung difference ng dalawa. Okay? Or baka pwede both, di ba? Up to you. So, before we start, pag-usapan natin kung sino-sino ang mga guests natin. Let's start. Gusto ko silang mag-introduce sa kanila, no, para makilala nila. Let's start with Carms. Hello, Carms. Hey guys! Ayun, introduce ko lang yourself ko. My name is Cars. You can call me Cars. And I've been with Coconut for 2.5 years na as a Ooh. lead gen slash executive assistant. Taray, di ba? Ito yung mga ugat ni Coconut, di ba? Mga 3 years na si Coconut ngayon, siya 2.5, no? So, mga 6 months, pagitan. Pero, ugat ni Coconut yan, Mi. Ayan, siguro nakita mo na Actually, si more Carms sa than 2.5 na. Sa December, o, di 3 ba? years na ako. O, yun na nga, te. Siya nagbukas ng Coconut. Siya yung may susi. Thank you, Carms. Of course, next is Riva. Hi! Yeah, I'm Riva. Mga pang 10 times nyo na siguro nakikita yung mukha ko kasi lagi akong hinatak na Jam. So, Totoo. I'm marketing manager sa internal team ng Ay, Coconut kapapromote PA. pa niya, guys. Kinakabahan natin. Ah, Um, I've been with Coconut PA for 2 years. So, yeah. yung mga ugat. Yung mga 2 years na sa Coconut, mga ugat na yan, di ba? How about you, Fem? Thank you, Riva. Hello po, ako po yung pinakabagong member. Char. Hi, ako po yung HR, ako yung nag-onboard. That's me. My name is Fem. Bye. Ilang years na, Mi? 3 years? 3.5? 3.5. 2.5, ganon. Mas 2.5. mahaba si Tecarms. Oh, ayun. Mga ugat na Correct. ng Coconut to eh. OG. Next, Tecarms and Kim. Kat. Thank you. Ikaw, Kim. How about Kim? Hello, I'm Kim, and I'm one of the hiring managers dito sa internal team. Kaka 2 months ko lang sa Oh, Coconut. di ba? Happy Welcome, 2 months. welcome. Yes, welcome to Coconuts. Coconuts, welcome to Coconut Me. Ayan. And of course, Cassie, hindi ka papasok sa school. Hello, everyone. My name is Cassie, and I've been with Coconut VA for 3 years. And O, di with ba? internal Si, ba- team, 1 month. si Bakla talaga yung ugat talaga eh, no? Ako naman si Cham. I'm the sourcing and community manager and 1 year and Cambular months. 1 year and a few months. Yes, ako 1 year ng bakla. Malapit na maging ugato. Yan. So for today, mga mi, pag-uusapan natin, mamimili tayo isa-isa. Ano ang mas bet mo o mas prefer mo, no? Do you want direct clients or do you want agency clients based on experience, based on your preference, and objective? Bakit? Why? No? And again, guys, disclaimer po, we're not here to like take a specific side. It's really up to them, okay? It's really up to them. So let's start with Carms. Ikaw, ano mas bet mo? Direct clients or agency clients? For me, based on my experience lang, no, nung nag-start ako ng freelancing,
direct client ako. Pero nagtagal ako 1 month. I think I have a video sa YouTube natin. And Yes. okay naman yung performance ko, pero maybe due to budget cut, and bago lang din ako doon. Ako yung una nilang tinanggal. So, right after that, like ilang months, I've tried, yung pinsan ko, nirecommend sa akin, try mo naman yung Coconut VA. And it's an agency, diba? So, yun, dun ako Yeah. nagtagal. So, for me, okay naman din. Okay naman din yung both. Pero, yun lang. Based on my experience, matagal na ako sa Coconut. Yun. So, Tagal na ako sa agency. ibig sabihin, Carms, you found stability based on your experience sa agency. Am I right? Yes. Yes. Okay. So Carms tried both. Na-try niya both agency and tawag dito, direct clients, and nagkaroon siya ng stability pagdating sa what do you call this? Agency clients. Thank you so much, Carms. Ayan. Next naman, I see Riva. Hi. Hi ulit. Para sa akin, based on my experiences, I think both. I worked for direct clients before, and ang positive side nun is a bit higher rate Yeah. compared to other VA agencies here in the Philippines. But at the same time, it gives you anxiety na baka bukas wala na akong Slack access, wala na akong Mhm. team access kasi you're really Correct. working as an independent contractor wherein the client can decide right away na tanggalan ka ng access if they don't have funds, if they are not happy with your performance. So that's why I started applying to VA agencies sa Philippines. And the good side naman, when you work for an agency, is you have a peace of mind that if you're doing your job, if you are good at what you do, they will take care of you. Iwanan ka man ng client mo, i-lay off ka man ni client, priority ka ng agency na, let's find another client for Riva kasi she's good naman, she has good feedback. And then, hindi ko na iisipin yung HMO kasi sobrang hirap humanap ng HMO dito sa atin. Like, ano bang HMO kukunin ko? Like, sino bang Either. tao yung kakausapin ko? Magkano bang plan dapat yung kukunin ko? So, may mga VA agency that they offer HMO. And then, bawas na ng intindihan yun. So, yeah. Correct. So, on the side of Riva naman, gusto niya both. Yan lang. Gusto din niya ng agency kasi nga nagkaroon ng benefits such as HMO. All right. Si Fem naman Hello, Fem. How about you? Ano mas Hi. bet mo, direct or agency clients? Ako din, both may advantage din. Karoon din ako ng client. Dun sa client naman, hindi ako nakakuha ng matataas na rate. Yung direct, hindi. Ano yung mas na-enjoy ko naman yung kahit na hindi mataas yung pay ko dun sa isa. It's okay, parang ganun. Pero kasi parang may flexi time ako. Yun yung ginagustuhan ko dun sa client na. At saka, ano lang talaga, admin na wala masyadong check-in, ganyan. Dito naman sa agency, syempre, nandito lahat, nandito lahat yung mas nagkaroon ako ng advantage at saka HMO for kids, yun talaga. May flexibility naman, hindi naman super parang nakastick to one shift lang din naman ako dito. Parang may flexibility to offset your hours dito sa agency. So, yun. Both naman sa akin, good. Walang favoritism, pero mas lamang lang yung preference sa VA agency kasi may benefits. Lalo na yung kids, kasama yung kids ko. So, di ba? Correct. Dahil nga ikaw ay mommy, no? Sorry. Na-enjoy mo yung let's name it, na-enjoy mo yung benefits na nakuha mo kay Coconut kasi nga may HMO tayo sa Coconut. Correct. Ayan. So, kanya-kanyang season, guys. No? Kanya-kanyang season. Maraming salamat, Fem. How about you, Kim? For me, wala ding favoritism.
Kaso yung mas kampante ako pag VA agency kasi may stability. Kasi na-experience ko noon, 6 months ako dun eh. Tapos magaling naman yung performance ko, magaling yung feedback. Isang araw, like nag-login ako, sinabihan lang ako na may restructuring. Kaya tinanggalan ako ng access on the same day. Na after pag-respond ko ng Slack, Wala ka na yun, Google Workspace na. na-goodbye si ate. Kaya yun lang yung disadvantage. Yung reason lang talaga is restructuring. Walang iba. Wala kang magagawa eh. Tapos, yung VA agency, katulad ng sinabi ni Ate Riva, may stability. Meron ding chance pag maganda yung performance mo, i-rematch ka ng ibang client. Ganyan. Nice. Thank you, Kim. So, stability din talaga kay Kim. Yun. How about you, Cassie? Hello. Para sa akin, like, nagkaroon kasi ako ng direct client for 8 years. And fortunately, kasi maraming like mga ghost stories sa mga ano, 'di ba? Online. Yeah, sa akin naman naging okay siya. So parehas lang talaga with direct client and Coconut. But then kasi like sa agency kasi is meron ibang agencies na may community. Na pagka sa direct client ka, mag-isa ka lang eh. Parang wala kang ibang resources, parang sarili mo lang talaga. But with agency, nandyan yung mga pwede kang makakonect sa ibang VAs, and then yung support talaga and sense of community para sa akin pagka sa agency. Thank you, Cassie. Totoo. So, kung makikita nyo guys yung mostly I both kasi merong advantage each eh. Like, marami akong kilala guys sa sobrang talagang naging successful with direct clients. Talagang when it comes to rate, ayan, when it comes to like freedom, ayan. Ayun nga lang, you're doing it all alone, 'di ba? Ikaw yung mag-process ng papers mo, lahat. Ikaw yung HR, ikaw yung marketing, ikaw lahat. Pero ayan, masaya ang wallet mo. Pero there's also a way guys para magkaroon ka ng long-term relationship with your clients. Kasi may mga direct clients na nagbibigay din naman ng mga HMO. Lalo na pag matagal ka na sa kanila, nagbibigay din Yep. sila ng mga benefits, ng mga ganyan. So, meron talagang mahanap mo yung perfect client na direct na talagang yung para sa'yo. Alam mo yun, yung hinahanap mong the one. The one! Meron talaga guys, meron. As well as ang advantage naman pag agency guys is meron kang community, no? You're not alone. Number two, the services, sila maghanap ng clients for you, sila mag-process ng papers for you, sila ang mag-market sa'yo, sila lahat. Ang gagawin mo na lang ay mag-apply, tapos galingan mo yung interview, and then it became Coco Crunch. And plus, of course, the benefits and stability. Pero I believe na meron ding stability sa direct clients. Ako naman ang sagot ko dyan is both. I do have both. I have a direct client and I also have an agency client. The reason why I have both, which is legal kay Coconut, by the way, kay Coconut, hindi naman siya exclusive company, guys. It's a individual contractor ka dito, meaning to say freelancer ka. You can have other clients on the side. So, ako, the reason why I have two different clients is because naniniwala ako na dapat as a freelancer, meron kang multiple streams of income. Kasi nga, in this freelance world, magiging stable lang yan for you kung meron kang fallback. Like for example, yung isang client, si client A na wala pa. At least may client B ka pa. May other source of income ka pa. Tapos, habang hinahanap mo si another client A, ay may client B ka pa rin. Meron pa rin cash flow. So I believe, pagdating sa stability, number one is talagang multiple streams of income. Hence, may dalawang clients. At the same time, kaya ko siya ginawa is because I do have a high-paying client, that's number one, and it goes to a different fund na gusto ko. Kasi tayo, di ba, nagda-diversify tayo ng funds. Meron tayong client for travel, may client tayo for for this and that, no? Ang gusto ko, kasi gusto ko yung combination ng higher income plus agency na may benefits ako, may community ako, 'di ba? At least may HMO ba ako, may 13th month ba ako na nakuha ko dito sa Coconut, no?
I've been to several agencies, 2, 3. And ano talaga, iba talaga pag may sense of community. So, kaya ko siya kinombine pareho. So, yun ang dahilan kung bakit meron ko pareho. So, yun yung akin. I love both. And siguro guys, sa mga nandito sa comment section, we also want to get your thoughts, no? We also want to get your thoughts. Comment below, anong mas bet mo, Mi? Anong mas bet mo? Do you want direct client or do you want agency client? Siguro, magpapaisang round ako ng question pa sa lahat before we end this, mga Mi, no? Ang tanong ko, with your experience here sa Coconut, Mi, ano yung number 1 na favorite mo? Okay, Carms. For me, well, since work from home setup to, syempre hindi ko na na-experience yung traffic jam. Tapos more sleep and more family time. Yun talaga. And yung Very benefit balanced. din na paulit-ulit tayo dito. Pero yung HMO din talaga. So, Correct. yun. 13th month! Can you believe it? I've been with the Rapid na corporate for 9 years. Tapos, like, nung sa VA agency na to, like, what? May 13th month. So, yun. Nainggit sa akin yung mga friends ko na VA. Day, 2 buwan na lang, Day. 2 buwan na lang, may 13th month na tayo. Kaching-kaching na ulit. How about you? Days, binibilang How ko about talaga. you, Riva? Ako, 13th month pay talaga yung nagpa-apply sa akin. Wala, Day, mukha kami pera lahat dito, Mi. Well, nakita ko yung TikTok video ni Eric ng 2022 that they offer 13th month pay. Hala, apply agad. Ang bilis. Kasi wala pa masyado nun. Ngayon, wala naman masyado din di ba? Taray, Ilan lang 13th yung month. offer. So. Convenience and 13th month ang nakuha ko ngayon. How about you, Fem? Ako, nag-apply ako dito dahil Juntis me eh. Sabi ko, kailangan work from home ang bating. Oo, ting. Gulat ako eh. Laki na ng shoot ko. Sabi ko pa sa loom, I'm 4 months pregnant. Proud pa si Bading. Ay ko lang naman. Gusto ko work from home, di ba? Nadali. Nagpakit-kit lang. Pakit-kit lang ako sa interview. Pasok, di. Tapos, hindi ko alam na may maternity leave. So, saktong-sakto, October, di ba, birthday na yung anak ko eh. So, October, magta 3 months na din ako noon. Magta 3 months pa lang. Pero sabi na Eric, hindi, mag-maternity leave ka na. Go. Sabi ko, Eric, wag ka excited ba? Ka-excited. Pero di ba, at least sila na yung nagpo-push sa'yo na ito yung mga benefits na meron tayo. Go. Hindi na kailangan mag-ask pa. So, yun talaga yung favorite ko, I believe. So Thank something that I don't usually announce online is meron tayong maternity leave here. No, I'm not sure kung may paternity. May paternity din, di ba? Meron. 1 week siya. Oh, 1 week maternity, paternity. Go, glow, grow. Ayan. Ako din, magmamaternity na ako soon. Sorry. Yes, Kim, how about you? Yung sa akin is, yung first month ko pa lang, may regional meetup na. Yung may community. Maganda talaga sa feeling. Like, nakikita mo yung ka-work mo, mga ganyan, kapwa VAs mo din. Oo, as in, tapos mini-meet ka nila Jam, tsaka nila Tidona. It's just really nice. Tapos yung ano din, aside sa 13th month, yung HMO, malaking tulong din yan. Yes. Kaya i-maximize natin ang mga HMOT. Huwag natin itambay. October, nakakaloka. Thank you, Mima. How about you, Cassie? Ako HMO din. Kasi, for example, nung Feb, nagka-pneumonia yung anak ko. And naano siya, like 4 days ata kami sa hospital. Wala akong binayaran. Like, 0 talaga. So, in case of emergency, talagang HMO talaga. Kasi ang hirap na makahanap ng like direct client or agency na meron nun. So, yun talaga. Correct. Totoo yan.
Totoo yan. Kaya ko to ginawa, guys. Kaya ako nagpa-isang round ng anong bet nila kay Coconut VA is because kung ikaw ay prefer mo ang VA agency, ay maybe Coconut VA is one option for you. So if you guys want to join Coconut VA, all you have to do is to click that link sa description box kasi guys, nandoon yung application form. Okay? So we're very excited for you, no? Sana ay nagustuhan niyo tong video nito. May gusto ba kayong i-plug kayo? Do you want to plug anything? Raise your hand if you want to plug anything. May mga social media accounts. Meron ba? Add Ayan, me si at Kim. Pemberley. Follow At nyo. Pemberley. Follow ni Pemberley. Makita yung Follow Kim na live ni me. Kim. Si Kim, anong ano mo? Anong TikTok Follow mo? me at I am Kim Villamor. Charot. Diba? Mag-apply kayo. Apply na kayo. Oo, marami kami openings ngayon. Kaya kung ako sa inyo apply na, by clicking the link in our description box. Yun lang mga mi, maraming salamat sa inyo at nag-yes kayo sa interview na ito dahil wala kayong choice. Ayan. Thank you sa mga nakikinig. Sana ay na-inspire kayo at sana may natutunan kayo and we'll see you guys again on the next episode. Bye! Bye! Bye.